We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa saran sang kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotta. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kako naman yung kapuso Adrian Prietos live hikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, mga mangunguma nagkalit sa pagbaligya sang humay sa pag-umpisa sang pagpatuman sang price ceiling. Pila ka rice retailer ginpahayag nga posible manirado bangod sa kapierdihan kung magpadayon ang price ceiling. Mga puso, iban sa ila, ayaw nga hatagan sila sang tiyempo kuntion nga mapaubos sa ana ing stocks nga nakuha sa mas mahal nga presyo. Yaring balita ang itutukan ni Zen Kilantang. Santo sa ginpagwa nga mando ni President Ferdinand Marcos Jr. umpisa subong adlaw ipatuman ang price ceiling sa bugas nga 41 pesos sa kada kilo sang regular milled rice kag 45 pesos kada kilo sa well-milled rice. Apang talalupang doon nga may pila ka mga retailer nga wala pa nagpanubo sang presyo. Nagsapol ang Department of Trade and Industry 6 kaupod ang Department of Agriculture 6 agud maplastar ang guidelines. This is a temporary measure. No? As you are well aware, harvest season is coming, and in fact, NFA has started buying since today. Mga kapuso, nagumpisa na ang pag-harvest ng humay sa mga mangunguma. Gamit ang ining harvester, mas mapadasig kag mas mapahapos ang pag-ani sang humay. Apang dako nga pamangkot, may epekto bala ang price ceiling sa mga mangunguma? Malapit 200 kasako ang ginani ni Manong Felix sa iya talamnana. Nagkalit ini nga mabaligya ang humay antes pa magpanaog ang presyo sang baklanay. Ang imo nga gagasto, napangungnya utang para tapos mabraso para. Ipay ko na baro ko sa plan. Ay tag 20. Makagilinan siya ka. Sa mga balaligyaan sang bugas sa Barangay Aganan, Pavia, nakapost ang price list sang bugas. Apang talalupang doon nga wala sang supply ang 41 kag 45 pesos nga presyo sang bugas. Wala kami kuhaan kitang bugas mo. Kaya ginasalig kami sa budiga lang mamo. Di ko na nung itatag nila sa amon, kaya mo naman ang ibligyan namon. Kung magpadayon kuno ang price ceiling sa bugas, posible nga manirado ang rice retailers, kaangay kay Evelyn bangod sa kaperdihan. Di unfair sa amon nga mga retailer kay ginautang na namon. Tapos gakuha kami taas nga presyo. Di paano na mabaligya sa manubo nga presyo na? Naging subong way naman ta mahimo. Nang lanon gid. Yara sa gihapon sa 50 to 55 pesos kada kilo ang baligyaan ay isang bugas sa merkado sa San Jose Antique. Sunod sa retailers, hindi pa sila subong makapatuman sang 41 kag 45 pesos kada kilo nga price ceiling bangod mahal ang ilakuha sa ginabaligya nga supply. It's unfair on our part as a vendor because we are buying price at a higher price, and how could we sell it at a lower price? Ang ilahingyo hatagan sila sang tion nga mapaubos ang ila supply kag unahon kuntani nga kontrolon ang presyo sa mga wholesaler. Dapat tuguan man ka time ang mga negosyante, especially ang mga retailer nga pang bugas nga gin pangumpra nga mahal patana. Dugang pa sang retailers nahang pa nila ang tinutuyo sa pagpanubo sa presyo sang bugas apang kuntani na konsulta man ang mga magagmay nga negosyante antes ipatuman ang mando. Upoy kay Romel Porquia, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Mga puso, sa kaangot nga balita, pila naman ka mga manugbaligya sa bugas sa Bacolod City, wala pa sa gihapon, ginpatuman ang price ceiling. Yaring balita ang itutugan live ni Aileen Pedreso gikan sa Burgos Public Market sa Bacolod City. Lynn, anong latest?
Adrian, madamo na sa mga manugbakal ang nagapangita sang barato nga presyo sang bugas. Karon nga ginpatuman na ang price ceiling kaangay na lang diri sa Burgos Public Market sa Bacolod City. Karon nga adlaw September 5, natala na ang pagpatuman sang price ceiling sa bugas sa pungsod. Santo sa direktibas ng Presidente, 41 pesos na lang ang kilo sang baligyanay sang regular milled rice, samtang 45 pesos naman ang well-milled rice. Gani isa ang manugbakal nga si Joel sa mga nalipay, bangod handom gisini nga magbarato ang presyo sang bugas. Okay kaya mo para magaan-gaan mo, bugat man mo, balaklon, pigado bagid sa mo. Apang kung nalipay ang pila ka manugbakal, lain naman ang tono sa mga manugbaligya diri sa Libertad Public Market. Pila sa mga ini ang wala pa nagpatuman sang price ceiling, pawod magluwas nga kalabanan sa mga supply nila ang imported. Mahal pa ang kuha nila sa rice supplier. Imported pa man ang bugas dati, hindi pa makatag presyo sa nubo nga ginahambal nila dayon. Desmayado naman ang mga magagmay nga mangunguma kag mga rice traders sa probinsya sa ini nga desisyon sang gobyerno nga sunod sa ila. Una kuntani nga ginkonsulta antes ginpatuman ang price ceiling. Ayo sa mga ini sa gobyerno nga tun-an kuntani isang malawig ang sistema bangod sa mga manguma man sa gihapon magabalik ang palasanon. Though unfair sa amon ng mga gagmay nga farmers, although nga miyembro kami sa association, ginatagaan man suporta sa gobyerno, pero ang abono subong pinakamahal. Maagi sila sa mga farmers association, kag dira makonsulta, kag labot sila, tani ginuna nila anay suportar ang production sang farmers. Adrian, naghihingyo naman ang mga manugbaligya diri nga hindi lang kuntani pagpresyoro ng mga ini nga gilayon nga ipatuman ang price ceiling. Bangod kalabanan sa mga ini ang madamo pa sang stocks nga nabilin, kag ang iban bag-o pa lang naka-recover o kung nakabawi-bawi sa ila sini nga ginansya. Adrian? Daog consumer, perde supplier. Madamong salamat, Aileen Pedreso. Sa iban pang balita, siyam kabalay sa Barangay Flores, Iloilo City proper, ginapang demolish. Mga residente wala sang masayluhan. Ini ang gintutukan ni Thes Ordales. Ginpang demolish na ang mga balay nga nagatindog sa isa kalote nga pinagyahan sa pribado nga korporasyon sa Barangay Flores City proper. Nakasaad sa writ of demolition nga kinahanglan na nga i-demolish ang siyam tanan ka mga balay sa lugar. Apisar na kapreparar man kaya nakapanghimo sang kagamitan, problema subong ni LC kung diin masaylo. Kaya wala man ang relocation. Wala available tano. Wala man sa soya sa mo. Wala man sila bulig nga bali 5,000 pero why kami nagbaton kwarta. Si Lola Nemya hindi pa kuno handa nga maghalin sa lugar kung sa rin siya nagdako. Luyag pa sini mangayo sang bulig sa abogado, aguri pa kigbato ang ila ginaistaran. Kasalig man kami nga wala man sila yung kaso nga i-demolish sila. Kaya ang may order of demolition ining 4 lang. Okay. Kag isa pa, una bis hindi dapat na may ma-demolish kay may court of appeal ni. Suno sa sheriff nga nagpanguna sa demolition, may relocation site nga ihatag para sa mga nawadan sa balay, apang may nagakaigo nga proseso nga dapat sundon. Niniang santo sa Section 8 sang Republic Act 7279 ng Urban Development and Housing Act. May financial assistance man nga ihatag sa sulod sang 60 dias. Ginpagitaan pa sa masayluhan nga relocation site sa mga residente. Sa karon, mansig pangita na lang sila na isang temporaryong nga maistaran. Upod kay Cirilo Renduque, Thes Ordales. 1 Western Visayas. Pagpakayo sang Ungka flyover, posible madugayan pa suno sa DPWH bangod wala pa sang pondo. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Ginpahayag sang DPWH Region 6 sa ginpatigayon nga sesyon sang Sangguniang Bayan sang Pavia nga base sa ilang monitoring kag matapos ang mga serye sang dynamic load test, wala sila sa may nakita nga pag-usmod sa Ungka flyover. Mangkot natin sila kay hambal ni Engineer Rafael nga wala nag-usmod, is safe na. Binambalan kita ni Engineer Rafael nga safe na ang Ungka flyover.
So tigigin pamangkot na to. Hindi kung safe na, pwede na balaman yan sa mga light vehicles. Kaya mo nisubong ang experience yan na puwer tigit ka traffic. So maskin ano namon. Apang paathag ni DPWH Regional Director Engineer Oropel. Ginambal ko yan, we are monitoring it on a daily basis and no further movement as far as the OMCA structure is concerned. Wala akong ginhatag. Una na ginpahayag ni Oropel nga hindi conclusive ang resulta sang dynamic test nga ilagin patigayon. Dugang pasinina sumite na sa central office ang resulta sang test nga ilagin patigayon. Posible nga madugayan pa ang pagkayo sa OMCA flyover bangod wala pa sang pondo. We're just waiting for the evaluation coming from the Bureau of Design on how to implement the recommendation made by our third-party consultant, kasi Engineer Adam Abinalis. And when that evaluation matapos, we might as well look for the possible funding kag wala to naton kung may kwarta na. Gintinguan sa news team nga makuha ang bahin ni DPWH Secretary Manuel Bunuan apang masako pa kuno ini sa budget hearing. Upoy Kirumal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mga puso kausa naman kontra sa joint venture agreements ang Seneco, ginapadayon sa anti-JVA coalition sa pagpanguna sang simbahan. Negros Electric and Power Corporation o Negros Power nagpasalig sang maayo nga serbisyo sa 5 katuig o 5-year timeline. Kabay pa, yaring balita. You did not give the consumers a chance to question the legitimacy of the GVA. Nagapurugait ng isaysay ni Lord Jerin Alpers ang iya kuno na diskobrihan sa pagbanulong sa isa ka JVA voting center sa Barangay Villamonte. Ginakibot sining nga may nagproxy sa iya nga hindi man sinikilala nga lalaki. Ang maslain pa, ang iloy kuno sining nga madugay na nga nagtaliwan ang daw kaangay nabuhi bangod may nagpakilala man proxy kag nagboto yes gamit ang iyang ngalan. Do kalaway na iya nga patay ng nanay ko, paintrahon niyo pa sa katuntuhan niya. Hindi na iya pwede. Isa si Lord Jeline sa mga nagkasaan sa panawagan sa Diocese of Bacolod nga member consumer nga maghatag sang ebidensya o kontestimonya sa ginapasuni irregularidad sa ginhiwat nga plebisito. No injustice is going on. Bisan sa Samuel lang ni nga siling naton, it is just a micro scale sa mga iban pa nga nagakahanabo sa aton nga sosyedad. Padayon ang pagtipon sa witness kag papeles sa nakarailay nga grupo kontra JVA agon makapasakas ang kaso. So diri lang na sa Seneco ang kademonyuhan sa mga nagapaduso sini. Be it criminal, be it civil, or be it administrative. And we are pursuing that case. But at this point, kinahanglan naton ang mga bumuluyo hindi lang magreklamo kundi mag-upod sa kausa. Natala naman nga maghihiwat ang grupo sa hublag protesta. Wala pa sang sabat ang Seneco sa mga aligasyon sa grupo kag natala na pa kuno nga magsapol ang pamunuan na tuhoy dire. Samtang, ginpahayag naman sa Private Light Holdings Incorporated nga lauman sa mga konsumidor ang pagbag-o sa serbisyo sa sulod sang 5 katuig nga timeline. Inuso na sa Kongresong resulta sa JVA agud maging formal ang pagporma sa Negros Electric and Power Corporation. From day one, makita nyo na ang massive rehabilitations, massive upgrading sa mga facilities. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, ang GMA Network ang nagapangita sa mga aplikante para sa mga bakante nga posisyon. Sa mga interesado, pwede ka mo magpadala sang application letter kag resume sa regional TV at gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, transport groups magapatigayon sang caravan buwas bilang suporta sa pagpatuman sang local public transport route plan sa Iloilo City. Ini ang gintutukan ni Thes Ordales. Handa na ang syudad sa Iloilo sa PUP Modernization Program pinaagi sa pagpatuman sa Enhanced Local Public Transport Route Plan. Ini ang mensahe nga luyag ipabutyag sang transport groups ang nagabugo sa Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporation sa hiwaton nga caravan buwas sa bilog nga syudad.
long before ginpreparar na namon as per requirements sa LTFRB nga madisunggis namon nga awarded units namon we will situate nga ini magadalagan gid sa dalan. Sa datos ng alyansa, masobre na 400 sa 1,767 ka-awarded units ng LTFRB ang nag-ooperate na sa syudad, kaghanda na para sa 25 ka mga aprobadong ruta sa idalom sa LPTRP. Samtang ang iba naman nagaproseso na para sa consolidation. May isa ka manibot nga programa nga himuon sa Tagbak Terminal, antis magkaraban ng 14 ka units ng modernized POJs. Halin sa Tagbak Terminal, malabay ang mga ini sa mayor nga mga dalan sa syudad, padulong sa Mohon Terminal, pabalik sa Distrito Sangharo. Nagpasalig ang mga ini nga hindi maapektuhan ang biyahe sa pampubliko ng mga salakyan. Hindi ka mo magkabalaka nga wala ka mo sang sakyan. Kay tungod ini siya, isa malanggid kabilog ang participant nga maga-parade or karaban sa aton nga from 9 o'clock to 11 o'clock. Ginahulat pa sa gihapon ng Memorandum Circular halin sa Central Office. Sa nagligad nga Hulyo, madumduman nga nagsulat kay President Ferdinand Marcos Jr. ang Transport Group nga nagahingyo nga pasugta na ang implementasyon sang LPTRP. Upod kay Cirilo Renduque, Pes Ordales. 1 Western Visayas. Pamilya sang 19 anyos nga Iloy nga napatay matapos mahulugan sang dako nga bato ang ilabalay sa Dumangas, Iloilo, nakasaylo na sa housing unit nga gintugyan sang LGU. Ini ang gitutukan ni Ashley Liza. Bago ko sa bato, iya kaya yan. Emosyonal gihapon si Jonelyn sa tion nga madumduman ang mapait nga kamatayon sang 19 anyos nga bata sini nga si Kesya. Madumduman nga wala na sang kabuhi sang nakutkutan ang lawas ni Kesya matapos wala gilayon nakagwa sa ila balay sang nahulog ang dako nga bato sa ila nga kusina Sabado sang aga. Nakaluwas naman ang 5 ka bulan nga bata sini. Okay man sir, tingwa man kami makarecover po dumabulay sa mga butod. Bisan lang ako sir, nabudlayan ako, gulpi lang bala sir. Bangod sa natabo, wala na sang plano ang pamilya nga magbalik sa ila balay sa Barangay Sulangan. Ginkumpirma sang Dumangas Municipal Social Welfare and Development Office nga nakasaylo na ang pamilya Alimas sa housing sa Barangay Capalis. Suno kay Dumangas MSWDO Head Roqueta Janson, 2 ka units ang ginhatag sa pamilya. 19 tanan ka miyembro sang pamilya ang nagsaylo. Ang LGU naghatag sa ilang 2 unit houses sa Barangay Capalis. Transfer sila dahil. Magluwas sini nakabaton man ang pamilya sang 10,000 pesos nga financial assistance gikan sa LGU. Ginaproseso man ang papeles agud makakuha sang duga nga financial assistance sa DSWD6. Upod kay Hans Desierto, Ashley Liza, 1 Western Visayas. O hinay lang bala, mga pusok pilason ang rider, ikikilala kay Ludwig Tolentino kag ang kasini nga si Rex Torrefranca. Lunsay, taga Barangay Tabunan, Bagos City, Negros Occidental sa nakabunggo ang ila motorsiklo sa nakapark na truck sa New Economic Highway sa Barangay Sumag sa may Bacolod City. Bangod sa tuman kakusog sang impact, nagsuhot sa gomang rider samtang nagtabog naman ang angkas sini. Ginaimbestigaran pa kung nakainom ang mga biktima nga wala nakakita sang early warning device. Padayon pa nga ginabulong ang mga ini sa ospital. Sa iban pang balita, masobra 30% sang outstanding loans sa Iloilo City Government Multipurpose Cooperative iya sang anay Board of Directors kag opisyales santo sa report sang ad hoc committee. Ini ang gintutukan ni John Sala. Nagpatigayon sing General Assembly ang mga miyembro sang Iloilo City Multipurpose Cooperative agud mapatpat ang maginapahayag maanomaliya nga pag-loan sa kooperatiba sang mga anay opisyales sini nga nagresulta sa ginapahayag kaperdihan sang Coop. Suno kay Attorney Joseph Edward Areño katapos ang City Legal Office kag tagpamuno sang ad hoc committee, padayon ang operasyon sang kooperatiba sa piyak sang dako nga kaperdihan bangod sang wala pa mabayaran nga loans nga kalabanan iya sang anay Board of Directors kag opisyales. Dugang pa ni Attorney Areño sa approved loans ang kooperatiba nga 80 million pesos sa Land Bank of the Philippines, 64 million pesos pa lang ang nakuha. From what we have seen so far, do mga 1/3 gid sa outstanding loans ang mga ila. Land Bank said nga kung i-update nyo lang inyong payment, you have an approved loan of 80 million. Ang nakuha nyo lang is 64, but I think that will be another story naman. Ginibitaran sang ad hoc committee ang katapos sa Land Bank of the Philippines apang wala sila makatambong sa pagsinapol. Ginaimbestigaran man sang ad hoc committee ang ginaligar pagtago sang anay opisyales sang ila ledger o kun record sang ila loans.
I don't know for what reason naging kuha nila na ibang gindala nila kuli. Ibang yung gisi nila. Among gani, we talk among ourselves about if we cannot get them through their loans or PNs or civil collection, we will go with them criminally. We have the checks issued in their name and there is nothing to support it. Pagdesisyonan sa masunod nga General Assembly ang pagpasaka sa kaso sa mga reklamong opisyales sa kooperatiba. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala. 1 Western Visayas. Kapuso, pagkatapos ang Bagyo Hana, may panibago naman nga bagyo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ini ang Bagyo Ine nga ulihi nga nasiplatan 975 kilometers na sidlangan sang extreme northern Luzon. Dala sini ang hangin nga may kabaskugon nga 45 kilometers per hour kag kabaskugon nga nagalabot sa 55 kilometers per hour. Mahinay ang paghulag sini panakatungdan. Suno sa pag-asa, manubo ang chance sa sini nga maglandfall kag posible nga magwa man sa par subong nga gabi o kun buwas. Malayo ini sa landmass apang posible nga butungon man sang Bagyo Ineng ang habagat. Wala sang lugar nga ginpaydalom sa wind signal apang posible giyapon nga maka-eksperyensya sang mabaskog nga hangin kag pag-ulan sa pila ka bahin sang pungsod bangod sa habagat. Base sa datos ng Metro Weather, may chance sang ulan sa Antique, Capiz, Iloilo, Aklan kag Negros provinces. Posible man ang pag-ulan sa labilin nga bahin sang Visayas pati sa pila ka bahin sang Luzon kag Mindanao. Magluwas sa tilig nga dalasang Team Barda o kuni Barbie Forteza kag David Licauco, lauman man sang Kapuso viewers ang world-class production sa upcoming Kapuso series nga maging sino ka man. Madamo man sang buwis buhay eksena sa Barbie kag David sa TV adaptation nga balantayan gid sang fans. Proud ang production team bangod mapa on-cam man o kon off-cam, ginahatag gid kuno nila ang ila best effort sa serye nga malantaw na umpisa sa September 11. Ginpakigbahin ni Kapuso actress Carla Abellana kung paano ini nagapreparar sa iya roles. Gin-share sini ang iya IG photo nga nagasulat sa Manila paper. Amo kuno sini ang iya pagpanghanda, ilabi na kung malaba kag babudlay ang iya mga linya. Liwat-liwat kuno sini ang gina-memorize ang iya lines kag ginatun-an sa maayo ang eksena. Ulihi nga nang-enroll ni Carla si Dr. Mary Ann Armstrong nga iloy ni Steve, Big Bert kag Lil Jon sa Voltes 5 Legacy. Samtang yari naman ang mga eksena nga hindi mo dapat ma-miss sa ulihi nga Martes sang Voltes 5 Legacy. Maging madalilag-onayan ang Voltes 5 team sa ila pagsalakay sa Buzanians. Balantayan man ang pag-atumangay ng Dizardos kag Zamboji. Initanan tutukan sa Voltes 5 Legacy pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga Kapuso, Barangay Boulevard Molo gin-identify isang COMELEC bilang balantayan nga barangay sa eleksyon. Incumbent punong barangay pagkakontrahon sa eleksyon ang iyang manghod nga anay kapitan. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales. Excited na kuno mga taga-Barangay Boulevard Molo sa adlaw sang eleksyon sa October 30. Bangod matagan sila liwat sang tion nga magdesisyon kung sino ang mangin leader sa barangay. Tatlo tanan na mag-atubangay sa pagkapunong barangay. Lakip diring magutod nga Villanueva. Si punong barangay Virgilio Villanueva Jr. magakontra sa iyang manghod nga si John Villanueva. Anay punong barangay kag subong incumbent kagawad. Kag incumbent kagawad John Espia. Rason nga gin-identify ang barangay sang COMELEC Iloilo City nga balantayan sa palaabuton nga eleksyon. Sino sila madalti maamon man baton malipay man kami. Wala man kami may pinilian pagit man Gabay pang magdala sa among barangay de. Kabalo magdala sang patakaran sa among barangay kay para tanan nga tao mataway. Why sang gamo.
Aminado si Cap Virgilio nga naapektuhan sang mainit suwo nga politika ang ila relasyon bilang magutod, apang nabato naman siniyang kaugalingon nga desisyon sang manghod. Papadlagan sa kapitan tugod ginaduso sa kuno sang pagluyo. Pero tani hindi nami kay siyempre pamilya mo bula nagapiktuan. Kaya nga mo gani ng mga pamilya kagatiyuan hindi gani kumporme. Kaya galing may diretso man sa iyat. Tuig 2007 tub 2010, nagpungko bilang punong barangay si John Villanueva. Sang 2017, ginindorso sining magulang si Virgilio kag nagdaog bilang kapitan, samtang nagdaog naman siya sa pagkakagawad. Dugay man ko nakapaminsa kay ti kumuutod ko ang kontra ko. Kay ti nag-istorya na man kami sina, galing kay ti anon mo kay gusto sang pumuluyo, mabalik kita. Wala man kuno ini sang kalain sang buot sa iya magulang. Upod kay Cirilo Renduque, Tess Ordales. 1 Western Visayas. Umpisa kaina sang kaagahon, panibago naman nga pagsaka sa presyo sang gatong ang ginpatuman sang mga oil company sa pungsod. Piso kag 20 sentimos ang ginsaka sa presyo sang kada litro sang diesel. Piso kag 10 sentimos naman ang saka sa kada litro sang kerosene. Ang gasolina nagsaka man sang 50 sentimos. Base sa DOE, ang pagsaka sa presyo ang ikasyam na kaasod-asod nga semana sa diesel kag kerosene, kag ikawalo naman sa gasolina. Over na you! Linibo ka mga estudyante sa Bacolod City nga ginalauman nga makabalik eskwela ang wala pa makapa-enroll. Turn now sa enrollees naman sa Negros Occidental. Manubo, yaring balita ang aton gintutukan. Nagapalibog ang mag-amay nga Jomar kag Johaira bangod wala pa nagabot ang cards ng estudyante gikan sa ginhalinan nga eskwelahan sa Mindanao. Malawig na ini nga nagahulat sa papeles, buta nga subong pa lang nakapa-enroll. Sa Mindanao. Tapos, wala na padala? Why pa nakakaabot? Why sila may mahimukay, why pa sila katagka, why pa sila ginatagan card. Ang Iloy naman nga si Ria, subong pa lang nagproseso sa enrollment sa iya bata nga naguntat eskwela sa nagligan nga school year. Ate, wala mo di bayad? Wala nga ni bayad, pero ang financial brang adlaw-adlaw nga kwan, kay layo man kami di mo, plite ba lang inatawag. Sa inisyal nga suma sa Department of Education Division of Bacolod City kay Division of Negros Occidental, may masobra 33,000 pa ka estudyante ang dapat kuntani maghingagaw pa-enroll. Isa ka factor, Adrian, is September, opening sang nag-abray ng galing. Nagululubra ang mga kabataan sa kampo. Why labot sila amo na yung batasan na mapauli-ulihi. As of September 5, may 8.43% sa pagnubo sa enrollees sa Division of Bacolod City. Sa 121,574 sang tinalikdan ng school year, may 111,329 pa lang ang official enrolled. Samtang, sa masobra 312,000 nga enrollees ang nagligan ng school year sa Division of Negros Occidental. Sa subong, masobra pa lang 291,000 ang officially enrolled o kung 6.86% ini nga mas manubo. Madumduman, nagtaas ang numero sang transferees halin sa private schools ang pandemya bangod sa alternative mode of teaching. We are just having a presumption nga many of them are coming back to private schools, no? Pagti ibang guro nagbalik na to sa ilang mga lugar. So we will know later on kung anong reason nga nagnubong aton grade 7. Samtang may estudyante nga kulang dokumento sa pagpa-enroll ang pwede gihapon nga batunon sa eskwelahan kag may tubtob sa katapusan sa Oktubre agud makompleto ang mga papeles. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Duwa ka drug personality arestado sa separado nga drug buy-bust operation sa Banwasang Pavia, Iloilo. Si Zen Kilantang nakatutok. Arestadong provincial level target priority list nga si Jenuel Tanama na 38 anyos sa ginkasa nga buy-bust operation sang Pavia Police sa Barangay Puro 4, Pavia. Ginabanta 20 gramo sang ginapasuni illegal nga droga ang na-recover sa posesyon sang suspect nga ginabanta nagabalor sang 136,000 pesos. Apang ginpanginwala sang suspect ang alegasyon batok sa iya. Sa ina siya sa mga gina-consider actually sang PNP man, no, nga wala untat ang pag-proliferate sang illegal drugs, no, especially diri sa may IPPO, no, particularly diri man mismo sa Pavia.
bangod sang padayon nga transaction sang communication sa mga drug personalities nga dagko sa tupan. No? So padayon ang transaction pagi sa communication sa sulod. Dakop man sang kapulisan si Wilfredo Goles Jr., 36 anyos nga residente sang Zone 6 Santa Barbara. 5 tanan ka sa siyay sang suspected shabu ang nakuha sa iya. Ginapayag nga downline sa Abantaw Group si Goles. Sunod sa kapulisan, ginakuha sang 2 ka mga suspect ang supply sang illegal nga droga sa Muntinlupa. Kalagsalang nga subong. Pero gabaligya. Ay go bro. Ang mga naaresto ang nagapangaduwang sang kaso nga pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga. Upoy kay Romal Porquia, Zen Kinantang, One Western Visayas. Mga kapuso, mahimo ninyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Kang sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, sa subong man, sa aton mga kapuso abroad, madamo ginyo salamat sa inyo padayon nga pagtutok. Ako, si Adrian Prieto. Kapuso, mag-isa kita kaghibaloon ng mga balita tungod Local News Matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga serbisyo sa pungsod.